Asher, anong mga bahagi ng EDSA ang sunod na kukumpunihin sa ilalim ng EDSA Rehabilitation? Victor, ilang pang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue, partikular na yan sa mga lungsod dito sa Makati at sa Pasay City, ang nakatakda na ring kumpunuhin sa malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Nakahanda na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kasunod na 24-hour schedule ng rehabilitation works sa iba pang mga bahagi ng EDSA. Concrete reblocking at asphalt overlay pa rin ang gagawin sa mga ito mula December 28, 2025 at nakatakdang magtapos sa January 5, 2026. Para sa concrete reblocking, babakbakin at huhukayin ang sirang bahagi ng sementadong kalsada upang palitan ng bago at mas matibay na konkreto. Habang sa asphalt overlay naman, papalitan ng panibagong patong na asfalto ang mga sirang kalsada. Para sa concrete reblocking, isasagawa ito sa bahagi ng EDSA mula sa Ayala Underpass sa Makati City hanggang FB Harrison sa Pasay City. Habang sa northbound, kukumpunihin din ang iba pang bahagi ng EDSA mula sa Rojas Boulevard hanggang Orense. Asphalt overlay naman ang unti-unting gagawin sa bahagi ng EDSA southbound na sisimulan sa bahagi ng Rojas Boulevard at sa mga huling araw naman ang bahagi ng Ayala Underpass. Gayon din sa northbound lane na sisimulan sa tramo hanggang sa makarating ng Urdaneta Subdivision. Bagaman mas maunti ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila ngayong December 25, nagdudulot pa rin ang rehab ng mabigat na trapiko sa mga naturang bahagi ng EDSA. Gayon din sa mga apektadong lansangang konektado sa EDSA na sumasailalim sa rehabilitasyon. Kaya ilang motorista nagrereklamo sa abala na dulot ng mga pagkukumpuni ng DPWH sa pangunahing lansangan, lalo na mga namamasadang jeepney driver. Nasira yung ibiyahe namin ngayon eh. Kaya di pa December ginawa pa nilang ganito. Ito pa naman yung inaabol namin kasi ito yung pinakamalakas na araw. Kaya lang di kami makaporma ngayon, kaya wala. Dahil sa traffic? Dahil sa traffic na yan, pinagsabay-sabay po kasi nila yung gawa eh. Dapat yung kabila lang muna para mas mabilis yung daloy ng pakabila. Mahirap talaga kasi Pasko nga tapos na timing traffic pa masyado. Magmula umaga, pangatlong ikot ko pa lang to, bigotan. Pangatlong ikot. Wala kita? Wala pa. Siguro tama pang boundary pa lang. Wala pang diesel, wala pang tutubuin, wala pang maiuwi. Victor, sa ngayon ay naandito tayo sa bahagi ng EDSA, particular na sa Estrella, Makati, at makikita nyo dito ngayon sa may likuran ko itong traffic situation. Ito yung southbound o yung mga papunta ng Laguna at southern part ng Luzon. Mula pa lang or approaching pa lang dito sa Guadalupe Bridge ay mararamdaman na ang mabigat na trapiko hanggang yan sa makarating sa may Buendia Avenue. Ito ay dahil na rin sa dalawang lane lang ang nadadaanan o passable sa kapwa southbound at northbound ng bahagi nitong EDSA. Pagkadating naman sa bahagi approaching ng Magallanes ay mararamdaman din, makakaranas din ng moderate to heavy traffic, lalo pa yung malapit na dyan sa may Antonio Arnaiz Avenue. At pagkarating na Magallanes hanggang sa Taft Avenue ay heavy traffic na ang sitwasyon. Doon naman sa northbound lane, mula doon sa may Diosdado Macapagal pa lang, paglagpas pa lang ng Diosdado Macapagal Boulevard sa may Pasay City ay mararamdaman na yung heavy traffic hanggang makarating ng Taft Avenue. Magiging light traffic yan pagdating ng Magallanes, ngunit pagkalagpas ng area ng Magallanes hanggang dito sa may area ng Estrella hanggang sa makarating ng Guadalupe ay makakaranas ng moderate to heavy traffic. Pinapayuhan naman ang lahat ng mga motorista ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na iwasan itong mga lansangan na ito at bahagi ng EDSA at dumaan sa mga alternatibong ruta. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Victor.
Asher, ilang katanungan lang kagaya dyan sa area kung saan ka ngayon nandyan, ilang araw tatagal yung gagawin nilang mga pagre-repair? Kumbaga ilang days ito na tatakbo bago muling babalik sa normal yung sitwasyon dyan? Victor, sa nakakita nating schedule na inilabas ng DPWH, itong mga bahagi lang ng EDSA dito sa Makati at Pasay City, particular mula dito sa may Guadalupe area hanggang sa may Rojas Boulevard, itong kanilang kukumpunihin o isasailalim sa EDSA rehabilitation. Kaya itong mga lugar, ilang lugar dito ay iniisa-isa nila. Kumbaga, section by section ang ginagawa nila dito. Dito sa may Estrella, halimbawa, dalawang bahagi lang dito ang nadadaanan mula sa may Guadalupe area o dito sa area ng Orense hanggang makarating doon sa bahagi ng Buendia Avenue. Pero paglagpas dyan ay hindi na muna ginagawa pa yung mga kalsada, nakabukas pa yung 3 hanggang 4 na lanes para sa mga private vehicles. At yung mga dumadaan normally dito sa may EDSA carousel o yung EDSA busway ng mga bus o pampublikong bus ay sumasakop na rin sila, dumadaan na rin sila dito sa 2 lane nga na passable lang. Kaya ito rin yung nagbibigay o dahilan ng mabigat na trapiko. At kung maaayos man ito, halimbawa sa December 27 ay inaasahan na matatapos ang pagkukumpuni ng ilang mga kalsada sa bahaging ito ng Makati, partikular na nga itong sa Estrella. Matapos man ito ay maaari na itong daanan, maaaring 3 to 4 lanes ay pare ng madaanan ng mga private vehicles. At yung bahagi din ng bus lane o EDSA carousel ay inaasahan na natin madadaanan rin yan ng mga pampublikong bus. Maging maayos man yan sa mga susunod na araw at inaasahan nga nakaschedule sa December 27 ay maayos na ang mga ito. Yung iba namang mga bahagi which is yung after ng Buendia Avenue at saka yung iba pa hanggang yan na makarating ng Magallanes at hanggang dumating doon sa may area approaching ng tramo, ayun naman yung bahagi na yun ang aayusin. Kaya maayos man itong mga lugar na ito, itong bahagi dito ng Estrella at doon sa iba pang mga lugar, may iba pang mga kasunod na lugar na aayusin. Kaya't mararamdaman pa rin yung mabigat na trapiko dito sa area ng Makati at Pasay City, particular na of course sa may EDSA. At syempre nararanasan din yan hindi lang dito sa pangunahing lansangan ng EDSA, kundi yung mga konektadong kalsada. Nakita natin, sinubukan din nating magpaikot-ikot doon sa ibang mga lugar, lalo pa doon sa may Taft Avenue kasi naghahanap din tayo ng mga ibang alternatibong madadaanan. Ngunit yung ibang mga lansangan na konektado sa may EDSA ay heavy traffic din yung nararanasan ng mga motorista. Kaya mas pinapayuhan ang mga motorista na dumaan doon sa medyo malalayong lugar. Kung maaari silang umiwas dito sa EDSA, halimbawa ay makadaan sa C5 o kung di naman kaya ay dumaan sa Ospeña at sa iba pang lugar sa Maynila para makaiwas sa antala ng mabigat na trapiko na ginagawa or nararanasan dahil nga sa EDSA rehabilitation. Victor. So ibig sabihin, Asher, yung dyan sa may Estrella, inumpisahan yan kahapon at kung matatapos man yan by December 27. So ang aasahan ng mga motorista sa mula kahapon hanggang sa may December 27 ay 2 lanes lang ang madadaanan dyan sa may area ng Estrella southbound. Tama ba, Asher? Yes, Victor, 2 lanes lang, pareho yan sa southbound at sa northbound. At kapag naayos nito, doon naman sila makakaranas ng mga 2 lane lang na passable doon naman sa area matapos makalagpas ng Buendia. So aasahan natin na by December, maaring end of December 27 or sa December 28 which is araw ng linggo ay madadaanan na yung 3 hanggang 4 na lanes para sa private vehicles dito sa Estrella. At gayon din ay inaasahan din natin na magiging functional na o madadaanan na rin yung EDSA busway para sa mga pampublikong bus. Ngunit mayroon ngang magiging 2 lane din ang possible naman doon naman sa area dito, particular sa southbound sa Buendia Avenue hanggang makarating ng Magallanes. Kaya
kahit na may open ito sa trapiko, yung ilang mga lanes dito sa bahaging ito ng EDSA, ay makararanas pa rin sila ng mabigat na trapiko dito sa area ng Makati at Pasay City, Victor. Nabanggit mo rin kanina, Asher, na nag-ikot-ikot kayo para matingnan din yung sitwasyon doon sa mga alternatibong ruta. Kumusta ba yung sitwasyon doon? Nakahanda ba? O may mga nakita din ba kayong mga obstructions doon sa mga dadaanan din ng ating mga motorista? Yes, sa ngayon, nakikita lang natin na nakasara sa trapiko, simula pa yan kahapon, ay yung yung inner lane nga nitong mga bahagi ng EDSA dito sa Pasay at sa Makati na isinasailalim na sa rehabilitasyon. Yung isang lane na nadadaanan lang ng EDSA carousel isinarayan sa trapiko at ang pinalawak yan, yung mga barriers na ginagamit sa EDSA busway ay inisod yan para kainin yung hanggang 3 lanes nitong inner lanes o yung mga malapit sa Center Island, kaya hindi yan nadadaanan at 2 lanes lang yung mga nadadaanan. Dahil dyan, yung mga galing naman dun sa mga lansangan na konektado nga dito sa EDSA, particular na yung sa mga area ng FB Harrison, sa may tramo o doon sa may Pasay City area, nakikita natin kanina, sinubukan nating dumaan doon, ngunit hindi na rin gumagalaw halos yung trapiko kung maghahanap man ng ibang mga madadaanan mula sa area na yon. Kaya yung mga nanggagaling din na mga sasakyan malapit dyan sa area na yan at dadaan din doon sa mga konektadong kalsada na nakadikit doon sa mga lugar kung saan ginagawa nga ngayon mga pagkukumpuni ng DPWH, makararanas pa rin sila ng mga masikip na daloy ng mga sasakyan. Ang ginagawa na lang ng ibang mga motorista, nakikita natin, sinusubukan man nilang dumaan doon, pero pagka laon ay nag-u-turn na rin sila at naghahanap ng mas maluwag na alternatibong ruta. Victor. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.